Magandang hapon muli sa inyong lahat. Ako po si Ate Joan at ako po ay maghahatid ngayon ng isang mensahe na ito yung isang mensahe na very close to my heart. Bakit siya very close to my heart? Dahil hindi pa po ako magulang. Pero ngunit, dahil hindi pa ako magulang, ako po mismo ay first hand na nakaranas ng isang isang pagtutuwid, isang pag-aalaga ng isang magulang na very strict. Okay? So, alam ko, narinig nyo na sa akin to before, but i-refresh natin itong message na ito. So, kamusta po kayo lahat bilang isang mga kabataan na narito ngayon? I hope you are all okay, and more than okay is kayo po ay nasa isang magandang kalagayan at malakas sa pangangatawan dahil we are aware na meron po mga sakit ngayon na kumakalat, isang flu na medyo matagal mawala sa ating mga katawan. So, it's a reminder na ingatan din po natin ang ating mga sarili. Amen? Lagi po kayo matulog na maaga. Kaya ko po ito sinasabi dahil ako po mismo ay natutulog ng maaga. Kaya bihira po bihira lang ako magkasakit. Dahil hindi po ako nagpupuyat. Dahil takot po ako magpuyat. Dahil pag nagpuyat ako ng isang gabi lang, ang dami naaapektuhan sa akin. Medyo cloudy yung pag-iisip ko, mabagal ang metabolism ko, naapektuhan ang menstruation ko, naapektuhan din yung bowel movement ko. So, kailangan hindi ako magpuyat. Okay? So, girls, alam niyo na kung bakit. Ha? Kung bakit nagkakaroon tayo ng mga ganitong physiological na effect sa ating katawan kapag tayo po ay nagpupuyat. Okay, segue lamang po yun, pero eto na po. So tayo po ay dinako sa salita ng Diyos sa Deuteronomy chapter 5 verse 16. So tayo po lahat tayo tumayo at basahin po ang salita ng Diyos. Okay. Deuteronomy 5 verse 16. Igalang mo Hallelujah. Purihin ng Panginoon at Lord, sa hapon na ito ay ang dalangin namin na ang mga salitang ito will remind us, O God, of how we should honor our parents, how we should honor those people, Panginoon, na tumayong mga magulang at those, Panginoon, na tinalaga mo, Panginoon, upang sila po ay maging gabay sa aming mga buhay, O Diyos. At Lord, sa aming Lord, sa pag-aaral na pakikinig ng iyong salita, ay malaman namin, Panginoon, ang tunay na kahulugan ng honoring our parents, not just our parents, O Lord, but you, our God, to be honored, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa po lahat na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Tayo po lahat makakaupo na. Okay. So, sa Deuteronomy, dito po ay sinabi, ito po ay ang verse 5 po, ay ang verse na kung saan ay sinabi ni Moises ang ang 10 utos ng Diyos. So kung makikita po natin, kung magbabackread po tayo sa first verse po ng chapter 5, ang sabi dito ay tinipon ni Moises ang buong Israel at kanyang sinabi, bayang Israel, dinggin ninyo ang kautosan at mga tuntuning ibibigay ko sa inyo ngayon. Unawain ninyong mabuti. Ang sabi, unawain ninyong mabuti at tuparin ang mga ito. Ito ay po ang sinasabi niya rito ay ang yung 10 utos ng Diyos. So part of the 10 commandments na binigay po ng ating Panginoon ay ang igalang natin ang ating mga magulang. So ano bang ibig sabihin ng honor? Meron po ba nakakaalam kung ano po bang ibig sabihin ng honor?
pag sinabi po nating honor is to magbigay respeto, i-value natin po yung position po nila. Yun po yung ibig sabihin po ng honor. It's our attitude of showing yung value po nila bilang mga nakakatanda or bilang na mga ahead sa atin. So just like yung elders or yung mga tito at tita natin, it's how we honor honor those people po na ginagawa natin. And aside from that, when we say honor, we also say we are, it's obedience po. Listening to and following parental instruction, especially when young, as pleasing to God. So obedience, hindi lang po basta ito ino-honor, kundi tayo rin po ay nagbibigay ng ino-obey. Paano pag ino-obey? Ginagalang. Sumusunod, correct. Sumusunod sa kanila pong mga sinasabi. And yung care and provision, supporting, yung honor po is nagbibigay po ng support sa atin as we age. Hindi lang po ito nalilimitahan sa ating pagkabata. But as long as our parents and those people na nagtumayong bilang ating mga magulang, hanggang sa po sila ay nabubuhay, tayo po dapat ay nagpapakita ng ating paggalang sa kanila. Amen. So bilang mga anak, ano ba yung importance, yung part po ng paggalang at bakit ba natin to ginagawa? Bakit ba natin ino-honor ang ating mga magulang? Diba? Kung alam nyo na yung sagot, mag-closing prayer na tayo. Okay? Pero, dahil dyan, susot mo na ng salamin, hindi ko na siya mabasa. So, number 1, igalang mo ang iyong magulang dahil ito ay utos ng Diyos. Amen? Hindi po si Moises ang nagawa ng utos, kundi ang Panginoong Diyos ang siyang gumawa ng utos na tayo po ay igalang natin ang ating mga magulang. Our parents, they were given authority over their children. Hindi lang ito pagsunod sa kanilang utos, kundi pagpapakita ng paggalang at respeto sa mga magulang at sa mga taong tumatayong magulang sa atin. Amen ba? Ang mga magulang natin ay binigyan ng duty ng Diyos na sa kanilang pagbuo ng pamilya ay sila ay maging mabuting magulang maliban sa sila ay maging isang provider. Kanilang responsibilidad at obligasyon na tayo ay bigyan ng magandang buhay at tayo sa tamang landas. Amen ba? So, kung makikita natin, nandoon po yung binigyan po ng authority ng ating Panginoon, ating mga magulang. Nang sila po ay bumuo at mag-decide na bumuo ng kanilang pamilya, binigyan po sila ng authority upang sila po ay, ang tawag doon, mamuno sa kanilang mga anak. So, when we say na mamumuno sila, nandoon po yung authority nila is to correct you and to guide you. May na-o-offend po ba that every time na sinasabi ng ating mga magulang na no, meron ba sa atin nasasaktan that every time na sinasabi, nagpapaalam tayo na nagawin ba natin to, na pwede ba tayo pumunta dito, and then they say no, nasasaktan ba tayo? Of course, nasasaktan tayo kasi hindi yun yung isang sagot na ina-expect natin maririnig sa kanila, right? Pero hindi ito usapin ng kung ano yung magpapasaya sa atin. Ito ay usapin ng pag-iingat nila sa atin para hindi tayo mapahamak. Nakakita ba kayo ng isang bata na nagpupunta sa bar? Or nagpupunta sa mga lugar na hindi dapat pinupuntahan ng mga kabataan? Katulad na lang ng, di ba? Una, ng bar. Pangalawa, yung, ano man tawag doon? Meron kasi dati malapit sa school ko, sa UE ng mga bilyaran. So talagang, sa recto kasi, marami doon na mga bilyaran. Nakapasok po ako doon. Hindi dahil gusto ko po magbilyar at gusto ko po mag-skip ng class. Okay?
Dahil nandun po kasi yung mga kasama ko sa student council. Kasi minsan po, yung mga student council na yan, ay nagkakaroon sila ng gathering, which is weird, na nagkakaroon sila ng gathering sa bilyaran. Ano bang gagawin nyo doon magbibilyar? Di ba kayo magmi-meeting? Parang ganon. Pero I think that's their way of unloading pa rin nung... Dati kasi ganon. Para makapag-unload ka ng stress mo, pupunta ka sa bilyaran and maglalaro ka doon. With your friends. Pero sa ngayon yata, hindi ko na alam kung paano mag-unload ng mga kabataan ngayon. Paano ba? Kayo mga college, paano ba kayo mag-unload ng stress? Mall? Paano ba? Nagkakape. Milk tea. Ugbo. So, yun yung mga bagay, no? Actually, hindi naman po sa pagtataas, no? Nung college po ako, kapag wala pong ginagawa, nasa library talaga ako. Swear. Kahit pa, silip nyo pa yung CCTV mula 2008. Nasa library po talaga ako noon. Kasi doon malamig. Diba? Malamig sa library. Pangalawa, kung wala ka rin naman ibang tambayan. Dahil doong college ko po, ang mga tambayan doon ay ang mga lugar kung saan nagsistay po yung mga fraternities noon. Hindi ko lang alam ngayon pero before, ganun sa time ko nandun lang sila sa tambayan. So instead na makaupo ka doon at makapag-relax, doon na lang ako sa library, malamig pa. Diba? So, I even experienced, mga kapatid, yung time na si Pastor Frank noon, ito share ko sa inyo na, si Pastor Frank noon ay kilala bilang isang mahigpit na tatay. Si Pastor Ches mismo ang magpapatunay kung gaano kahigpit si Pastor Frank. Si Pastor Frank po talaga ay nananakit. Ako mo mismo magsasabi sa inyo, pero hindi ko po yun na-witness dahil no time po na yun ay nabago na po siya ng ating Panginoon. Gano'n siya kahigpit? Nung college ko, ang uwian ko ay 12. So, first year college ako noon. So, ang uwian ko ay 12. Tapos, dumating ako sa bahay ng 2:00. Nakatira po ako sa Project 7, Quezon City. Tapos, nag-aaral ako sa UE Manila. So, nung time na yon, jeep lang ang pwede ko sakyan. Nung time na yon, kasabi nila sa akin noon, maghintay ka ng Project 7 na jeep para ang baba mo doon na sa kanto. Hindi ko in-expect na sobrang bihira pala ng jeep na yon, yung Project 7. So, hinintay ko yon. Ang tagal ko naghintay doon sa Moraita ng Project 7, hindi ako makasakay. Tapos pagdating ko, sabi niya sa akin, bakit ngayon ka lang? Ano oras ang uwi mo? Sabi ko, 12:00 po. Di ba dapat 1:00 nandito ka na? Nakarating ako na bahay ng 2:00. Wala na ako nasagot noon, mga kapatid. Kasi alam ko, sabi ko, shucks, naorasan pala ako. Naorasan pala ako ni Tito Frank noon. Noong nalipat po kami ng Bloomfields, nakauwi naman po ako noon ng 5:00. Sabi niya, ano oras ang uwi mo? Sabi ko, 2:00 po. 5:00 na. Bakit ngayon ka lang? Nasa library lang po. Library ka dyan, ginanon niya ako. So sa totoo lang, kay Pastor Frank, hindi po kayo makakapagsinungaling. Never. Pagka nagsinungaling kayo, alam ni Pastor Frank kung nagsisinungaling kayo o hindi. Kasi, mahuhuli rin kayo sa sarili niyong mga bibig. Napatunayan din po yan ng lahat ng dumaan sa kanyang mga palad. Kapatid. Mapapatunayan po nila yan dahil sila po mismo ay dumaan din sa ganon na paghihigpit. Bakit si Pastor Frank po yung sinasabi ko ngayon? Si Pastor Frank po ay hindi ko po tatay. Pero dahil po ang mga magulang ko ay nasa Ilocos pa noong time na yun, bago po kami ulit talaga mag-for good dito sa Manila, pinagkatiwala po ako ng aking tatay kay Pastor Frank. So, bilang isang pinagkatiwalaan, ang kailangan niyang gawin ay maging isang magulang sa akin. Magiging magulang siya sa akin to the point na kung ano ang restrictions niya sa bahay, ay ganun din maia-apply sa akin. Kung mahigpit siya akin na Pastor Ches, mahigpit din po siya sa akin. Kung tama ang oras ng uwi nila, dapat ganun din ako uuwi. Kung ano ang
kanyang rules sa bahay, dadaan po ko sa rules ng bahay. Ganon po si Pastor Frank. Bilang isang pinagkatiwalaan, nandoon yung burden to take good care of me and to assure me na ako po ay bilang nakatira sa bahay nila, ay una, sumusunod sa kanyang pamantayan, pangalawa, ako po ay iniingatan. Amen? So nakikita nyo, sino ba sa atin ang nakaranas na ng nakikitira sa isang bahay? Wala pa. So talagang first hand, talagang mga magulang kayo, sa mga inyong tahanan talaga, mapalad po kayo mga kapatid dahil hindi po kayo dumana sa mga ganitong klase ng tawag dito, ng paghihigpit. Even sa bahay namin, kahit sa bahay na kami rin po ay hindi po naging madali ang maging buhay bata. Dahil po, gaya po na sabi ko before, na ang aking tatay po ay isang disciplinarian. Na kapag sinabi niya, hindi po iyon nababali. Hindi pwedeng mapuyat or hindi ka pwede tanghaliin ng gising dahil kapag tinanghali ka ng gising, magagalit din sa'yo. Magagalit din siya sa amin. So, ang ginagawa na namin, ang linya ng tatay ko, puyat ka ng puyat, pero hindi mo kayang gumising na maaga. Iintindihan niyo ba? So, mga kabataan, bakit ganon? Bakit sa mga ganitong bagay, naghihigpit ang aking mga magulang? Pero hindi nyo nare-realize yung pagkokorek at pagdidisiplin ng ating mga magulang doon sa mga salitang iyon. Diba? Pag tinanghali ka ng gising, ibig sabihin wala ka nang dadat ng pagkain. Pag tinanghaling ka ng gising, ibig sabihin lahat ng mga chores mo na de-delay dahil hindi ka gumising na maaga. Tinanghali ka ng gising dahil hindi mo hindi mo alalahanin ang mga gawain sa bahay. Which is dapat part po ng ang paggawa po ng chores sa bahay ay parte po ng ating pagsunod sa ating mga magulang. Amen ba? Obedience is an action. So kung tayo po ay ginagalang at sinusunod ang ating mga magulang, ito po ay isang pagpapakita sila man ay binigyan ng authority pero hindi nangangahulugan na abusuhin ito para gumawa ng mali. Tama ba? Sinabi ba ng ating mga parents na, Harvey, kumuha ka ng delata sa tindahan, tapos tumakbo ka na. Di ba? Hindi naman ganon. Tayo po ay pinalaki ng ating mga magulang with integrity and with respect sa ating kapwa. Amen ba? Hindi po nagtuturo ng mali ang ating mga magulang, mga kapatid. Dahil kung sila man po ay nagtuturo ng mali, isipin po natin, sila po ba ay guided po ng ating Panginoon nung sila po ay bumuo ng pamilya? Amen. So doon po papasok mga kapatid, ang pananalangin natin sa ating Panginoon. Ang ating mga parents, hindi lang po sila ang dapat nananalangin sa kanilang pamilya. Tayo din po mga anak ay binigyan din po ng karapatan at ng privilege na manalangin para sa ating mga pamilya. Hindi lang po para ipag-pray na tayo po ay payagan ng ating mga magulang sa mga gusto natin, na maging maluwag sila, na tayo ay mabigyan ng ating mga luho. Kundi ipag-pray natin sila na habang sila po ay nabubuhay, ay mabigyan sila ng karunungan ng Panginoon kung paano tayo palalakihin at paano tayo susuportahan sa lahat ng mga nais natin. Amen. Pangalawa, igalang mo ang iyong magulang dahil mayroon itong magandang epekto sa ating buhay. So, meron tong dalawang effect. Isang physical and isang spiritual. Sa una, sa physical, nagkakaroon tayo ng emotional support.
At malaya at bukas ang komunikasyon. Hindi nyo ba napapansin na kapag ang ating mga magulang, pag tayo po ay nagkakaroon ng, ito ang paraan para i-honor natin ang ating mga magulang. Meron tayong emotional support. Di ba napapansin kapag malapit kayo sa iyong mga magulang, ay nagkakaroon kayo ng isang parang body system. Hindi natin sila tinuturing na kapatid, na parang like friends or, ang tawag doon, friends or buddy. Kundi tinuturing natin sila bilang isang tao na ating mapagkakatiwalaan. Kaya ito ay tinatawag nating emotional support. Nasasabi natin ang ating mga problema, nasasabi natin kung ano yung nasa ating mga isip. Kaya naiiwasan ng isang bata ang pagiging anxious and pagiging malungkutin or quote-unquote depressed because nagkakaroon siya ng confidence na kapag lumapit siya sa kanyang mga magulang, ay naroon yung suporta ng kanyang mga magulang. Amen? And even doon sa malaya at bukas na komunikasyon, bilang isang mga magulang, nandun po ang bukas na pandinig para pakinggan ang lahat ng sasabihin ng kanilang mga anak. But that doesn't mean na sasabihin natin ito ng pabalang. Dapat kapag kinakausap natin ang ating mga magulang, at kung sino pa man nakakatanda sa atin, nandoon pa rin yung respeto, mga kapatid. Huwag natin aalisin yung respeto at yung paggalang sa ating mga nakakatanda. Mga kapatid, hindi lang po ito nalilimitahan sa ating mga magulang. Again, ito rin po ay para sa mga taong tumayong mga magulang para sa atin. Sa ating spiritual naman, nagpapasakop sa kalooban ng Diyos at nagbibigay ng gabay mula sa kanilang mga payo ayon sa pamantayan ng Diyos. Sila po bilang mga taong binigyan ng authority ng ating Panginoon, sila din po ay binigyan ng karunungan kung paano tayo palalakihin at paano tayo gagabayan ng ating mga magulang. Amen? Katulad po ng sinabi ko kanina, ang ating mga magulang ay ang paghihigpit at pagdidisiplina ay parte po ng kanilang layunin bilang isang magulang. At ito rin po ay biblikal. Gaya nga po ng sabi nila nalimutan ko na siya sa Tagalog. Hayaan niyo po, babalikan ko po kayo doon. Sino ba yun? Gusto ko po ipakita sa inyo kung sa Bible po, ang ilang mga Bible verses na nagpapakita po ng ating paggalang sa ating mga magulang. Una, sa Exodus 20:12, igalang mo ang iyong ama at ina sa gayon mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na iyong Diyos. And even sinabi rin sa Ephesians chapter 6 verse 2-3, igalang mo ang iyong ama at ina at ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Even sa Colossians, sinabi rin po sa salita, mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang. Ayan, sapagkat iyan ay nakalulugod sa ating Panginoon. Amen. And even sa Proverbs, listen to your father who gave you life, do not despise your mother when she is old. Pakinggan mo ang iyong ama na pinakakautangan mo ng buhay at huwag hahamakin ng iyong ina kapag siya ay matanda na. So ito po ay pagpapakita na kung ano ang importance po ng pagbibigay galang sa ating mga magulang. Hindi lang po ito nalimitahan noon sa mga tao na bubuhay noon, kundi ito po ay binigay ng ating Panginoon. Itong mensahe na ito ay binigay ng ating Panginoong Diyos upang tayo po ay gabayan. Hindi po ito binigay para sa mga na mayapa na, kundi para po ito sa mga buhay na katulad po natin. Kung mapapansin po ninyo, ang sabi po sa salita na, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you.
Panghabang buhay po ang pangako at biyaya ng ating Panginoon sa atin. And number 3, number 3, si Jesus bilang isang halimbawa. Amen. Si Jesus ang nagpakita ng kanyang paggalang hindi lang sa kanyang magulang sa lupa, higit sa lahat ay sa Amang nasa langit. Si Jesus ang nagpakita ng kanyang paggalang kina Jose at Maria by submitting to their care and authority while he was young. Amen ba? At ang paggalang sa ating mga magulang ay nagpapakita ng ating paggalang din sa ating Diyos. Unang nagpakita din po ng kanyang paggalang ay si Jesus. Isa po siya sa perfect example of how to honor our parents and honoring our God Almighty. Ayon nga sa pagdidisiplina, kung ating pong sinusunod ay ating mga magulang, ay ating ding sinusunod ang ating Amang nasa langit. Amen? If we cannot honor our earthly parents, we cannot honor our Heavenly Father. Amen ba? Na kapag hindi ba natin sinunog ang ating mga magulang, ay hindi natin sinusunod ang ating Panginoong Diyos. Amen? Dahil ba sa ito ay something na utos lang? Hindi lang po ito basta utos. Ito po ay utos na may pangako. Ito po ay utos na may pangako na hindi lamang po para sa ating mga sarili, kundi na itatransfer din po sa mga next generation pa na nakalinya po sa ating buhay. Mga kapatid, nandun po ang pagpapala. Bakit ba tayo nag-aaral? Hindi ba upang tayo po ay magkaroon ng magandang buhay? Dahil ito ba ay sinabi lang ng ating mga magulang na tayo po ay mag-aral? Hindi po. Dahil po sila po ay binigyan ng authority ng ating Diyos na tayo po ay i-lead sa tamang landas. Tayo din po bilang mga anak ay may responsibility to honor them and to follow and obey their decisions, kung ano man po ang nais ng ating mga magulang para sa atin. Amen? Hindi din po ito basta sinabi lang ng ating Panginoon, kundi dahil yun nga po, mayroon po itong utos, at pangalawa, dahil ito po ay may kalakip na pangako ng kasaganaan at ng biyaya ng ating Panginoon. Kung tayo man po ay nasa magandang kalagayan na ngayon, praise God and glory to God, dahil po ang ating mga magulang ay tinupad po ang utos ng ating Diyos na tayo po ay alagaan. At bilang ganti sa ating mga magulang, tayo naman po ay habang nag-aaral at tinutupad din po ang nais po ng ating mga magulang, tayo din po ay sumunod at mag-behave ayon po sa ating mga magulang. Naiintindihan ko kung sasabihin nyo sa akin na, Ate Joanne, it is easier said than done. Dahil bilang isang anak din, ako din po ay somehow, at dumaan din po ako sa proseso na ako rin po ay nasasaktan every time po na dumadaan po ako sa pagtutuwid ng aking tatay. Ate Joanne, madaling sabihin kasi ganun yung tatay mo. The more sasabihin ko sa inyo, yes, dahil meron akong ganong klase ng tatay. Dahil napagtagumpayan ko yung process and yung period na kung saan kailangan kong dumaan sa proseso ng pagtutuwid at pagdidisiplina ng aking mga magulang. Pwede nyo rin sabihin na, Ate Joanne, madali para sabihin sa'yo na sundin ng iyong mga magulang at igalang sila. Paano naman po yung mga taong nagkakaroon ng challenges
and ng struggle sa buhay dahil sila po ay isang broken family. Diba? Paano ba? Ate Jo, madali para sa'yo kasi buo yung pamilya mo. Paano naman kami? Paano naman po yung hindi buo? Paano naman po yung hatred sa magulang? Paano naman po yung nagtatanim ng galit or nag-iisip ng hindi maganda sa ating mga magulang? Alam mo mga kapatid, nagtiwala mayroong pag-asa. May pag-asa po. Huwag po tayo mawala ng pag-asa na tayo po ay mananatiling broken sa buong buhay natin. Hindi po broken na heartbroken na pagdating sa relasyon. Hindi rin po ito isang bastang heartbroken ng patungkol sa love, kundi yung brokenness na nararanasan natin dahil hindi po buo ang ating pamilya. Paano naman po yun, Ate Joan? Magtiwala po tayo dahil may plano ang Diyos sa mga tao nakakaranas ng ganitong pagsubok. Maaaring inaalaw ng Diyos ang mga ganitong pagsubok sa atin upang our parents nag-cause siya ng hurt sa atin. It's about time to forgive it. Hindi naiaalis magpapatawad. Naiaalis magpapatawad para sa atin. Ngunit ito po ay daan upang tayo po ay maging complete at magbigay daan din po sa bilang mga anak, we have to pray to God that He may guide our life. Huwag po tayo puno dahil ito po dahil kundi ipag-pray natin that God will work in our family because He is a powerful God. And next, hayaan natin ang ating testimony na meron tayo bilang mga Kristiyano ang maghatid ng mensahe na tayo po ay hindi lang po minamahal ng ating mga magulang, kundi ito rin po ay nagbibigay ng mensahe upang magbigay daan sa kanila at malaman nila na tayo po ay binapahalagahan ang mga taong nagbibigay ng pag-aalaga sa atin. Sa ating pagtatapos, nais kong isipin at mag-reflect kayo sa tatanong na ito. Ano ba ang mga bagay na magbibigay ng honor sa ating mga magulang at higit sa lahat sa ating Panginoon? Isipin natin, ano ba yung mga bagay na magbibigay ng honor sa kanila? Hindi lamang po sa ating mga magulang, kung hindi higit sa lahat ay sa ating Panginoon. At hayaan natin na as we think of the answers para sa tanong na ito, hayaan ninyo na ang wisdom ang manaig at hayaan natin na ang pag-ibig ng Diyos ang iyong maranasan habang iniisip mo kung ano ba ang mga bagay na magbibigay ng kaluguran sa kanila. Amen. Hallelujah. So lahat po tayo ay tumayo at manalangin. Panginoon Diyos, kami po ay tunay na nagpapasalamat, Panginoon, sa buhay na binigay mo sa bawat isa. At kami po rin po, Panginoon, ay nagpapasalamat
sa iyong pag-iingat, at sa mga bagay, O Diyos, na ginagawa mo sa aming mga buhay. Teach us, O Lord, hallelujah, to honor our parents, especially, O Lord, to honor you sa lahat ng aming mga ginagawa, O Diyos. Teach us, O Lord, to obey them, Panginoon. Teach us, O Lord, to give respect sa lahat ng mga tao na nakakatanda sa amin. May we value, O Lord, yung presence ng aming mga magulang. May we value, O Lord, yung kanilang pagdidisiplina. And may we value, O Lord, yung paraan ng kanilang pagtutuwid sa amin. Kami po, Panginoon, ay tunay na magtitiwala sa kanilang ginagawa, Panginoon. Dahil alam namin, O Diyos, na kanilang ginagawa ay hindi lamang po para kami po ay madala sa matuwid na landas, kundi, Panginoon, kanila po itong ginagawa dahil gusto rin po nila kayong i-honor bilang mga magulang namin, Panginoon. Hallelujah. And let me pray for you guys para po, hallelujah, sa araw na ito. Panginoon Diyos, hallelujah, pinapanalangin ko, Panginoon, ang mga kabataang ito. Pinapanalangin ko, Panginoon, hallelujah, na sa bawat araw ng buhay nila, Panginoon, ay makita nila ang kalooban mo. Makita nila, O Diyos, ang kaparaanan mo, at makita nila, Panginoon, hallelujah, ang blessing at yung favor na ibibigay mo sa kanilang pagsunod sa kanilang mga magulang. May they value, O Lord, yung ways mo, and may they value, O Lord, yung ways din ng aming mga magulang. We believe, O Lord, na binikatiwala mo din, Panginoon, ang aming mga magulang ng isang responsibilidad na kami po ay dalhin sa tamang landas. At loobin mo, Panginoon, na makita namin ang importance ng relationship namin sa aming mga magulang. We believe, O Lord, na mula sa araw na ito ay magpapatunay, Panginoon, ng iyong pag-ibig sa amin dahil po kami, O Diyos, ay dinala mo sa tama. Kami din po, Panginoon, ay Lord, hallelujah, magtitiwala sa gawa ng iyong mga kamay, O Diyos. Magtitiwala din po kami, Panginoon, sa lahat ng mga plano mo pinagkatiwala, O Diyos, sa amin. At patuloy, O Lord, na magbigay ng blessing at ng honor at ng favor, O Lord, ang lahat ng mga buhay na narito ngayon, O Diyos. Pagpalain mo ang gawa ng kanilang mga kamay at patuloy na ang buhay nila ay maging isang evidence, O Lord, of your goodness and of your love, O Lord. Salamat po, Panginoon. Ikaw po ang siyang patuloy na mag-ingat at hayaan mo, Panginoon, na ang kanilang mga buhay at ang kanilang pag-aaral at ang mga buhay na mayroon sila ngayon, O Diyos, ay magpakita na excellence, O Lord God. Hindi lamang po, Panginoon, sa mga taong nasa labas, higit sa lahat, O Diyos, sa kanilang mga tahanan. Bilang mga anak mo at bilang mga Kristiyano, ay manaig sa kanila ang puso na may nais na mabigyan ng kaluwalhatian ng pangalan mo dahil ikaw ay aming Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.